Muling binigyang diin ng mga otoridad ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng social media at mas mahigpit na paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak matapos matunton ang isang grade 8 student na umano'y nagpadala ng online threat laban sa isang paaralan sa bayan ng Jaen, Nueva Ecija. Natukoy ng Jaen Police Station ang pinagmulan ng mga mensahe sa pamagitan ng isinagawa digital forensic examination. Lumabas sa imbestigasyon na ang account na ginamit sa pagpapadala ng mensahe ay nakarehistro sa magulang ng estudyante. Sa isinagawang pag-uusap sa harap ng kanyang guardian, school principal at municipal social worker, inamin umano ng minor de edad ang kanyang ginawa. Ayon sa mga otoridad, lumalabas sa paunang imbestigasyon ng bata na isa umanong honor student ay may pinagdaraan ng personal na suliranin na maaaring nakaapekto sa kanyang naging desisyon. Dahil minor de edad ang sangkot, isinailalim siya sa intervention at counseling sa halip na kasuhan bilang bahagi ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang maituwid ang pagkakamali at matulungan sa kanyang sitwasyon. Samantala, sinabi ng ina ng estudyante na isang single parent na hindi niya inaasahang magagawa ng kanyang anak ang naturang insidente. Nangako rin umano ang bata na hindi na niya uulitin ang kanyang naging pagkakamali. Kasunod nito, nananawagan ang mga otoridad sa mga magulang na maging mas mapagmatsyag sa online activities ng kanilang mga anak at palakasin ang bukas na komunikasyon sa loob ng tahanan. Iginit din nila na ang pagpapadala ng online threat kahit biro lamang ay isang seryosong usapin na maaaring magdulot ng takot sa komunidad at may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng umiiral na batas. Patuloy namang hinihikayat ang mga paaralan, magulang at lokal na pamahalaan na magtulungan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maisulong ang responsableng paggamit ng teknolohiya at social media. Nauwi sa pagkakaaresto ang isang 56 anyos na babaeng vendor matapos umanong tangkaing ipuslit ang iligal na droga sa loob ng Nueva Ecija Provincial Jail o NEPJ sa Barangay Kalibangbangan, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director, naharang ang suspect sa isinagawang regular na inspeksyon sa mga dumadalaw sa Men's Custodial Facility ng NEPJ. Sa isinagawang body inspection, nadiskubre umano ng mga otoridad ang dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu na itinago ng babae sa kanyang ari. Batay sa paunang investigasyon, balak umano niyang ipasa ang kontrabando sa kanyang live-in partner na kasalukuyan nakakulong sa naturang piitan. Tinatayang may kabuang timbang na 0.9 gramo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 6,120 pesos. Binigyang diin ng mga otoridad na ang insidente ay patunay ng kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng security inspection sa mga pasilidad ng kulungan upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando, partikular ng ilegal na droga. Sa kasalukuyan, nahaharap na ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga sa loob ng piitan. Isang 49 anyos na magsasaka ang inaresto ng mga otoridad matapos makumpiskahan ng isang baril, iba't ibang live ammunition at hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija nitong July 27, 2026. Ayon kay Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director, isinagawa ng mga tauhan ng Santo Domingo Police Station ang pagpapatupad ng search warrant laban sa suspect na residente ng Barangay Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. Sa operasyon, na-recover mula sa pag-iingat at kontrol ng suspect ang isang caliber 38 revolver, iba't ibang live ammunition para sa caliber 38, 9mm at 45 na mga baril.
Gayon din ang humigit kumulang 0.04 gramo ng hinihinalang shabu. Matapos ang operasyon, dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Santo Domingo Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspek. Sinabi ni Colonel Claraval na magpapatuloy ang Nueva Ecija Police Provincial Office sa pagpapaigting ng mga intelligence-driven operations laban sa iligal na pag-iingat ng mga baril at ipinagbabawal na gamot. Binigyang din niya na nananatiling determinado ang NEPO na papanagutin ang mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga komunidad sa buong lalawigan.